What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, guys, masusubscribe na kayo. Click notification bell button, click nyo at share nyo rin ang mga videos. So ayun guys, tutulong kayo mag-upgrade ng VLAN. So bale kung meron kayong old na AP ng EW73 at E314N. So ayan kasi guys, mga old version na yan. So walang VLAN po yan. So bale gagawin natin dito ay ayan, nakasulat na, sinulat ko na channel 6 yan. Ayan guys, so channel 6 tapos VLAN 22 ang gagawin natin dito. So bale yung ano nito, version ay version 2.6.0.2. 2.6.0.8. Ayun pala. So, yun ang version nito. Bale, ang gagawin natin dito guys ay mataas ng version. Okay, para mabilan natin yung LAN 2. Kasi nakalagay sa LAN 2 yan. Tapos yung LAN 1, ito. Yung 1 niya guys, ito. So, ayan. At, madali lang naman yan guys. Kung titignan nyo naman yung wiring. Ayan lang naman. So, walang daya naman yan guys. Oh. So, sa POE papunta doon. Ito, papunta sa POE. Tapos ito guys, papunta sa may, ayan guys, oh. So gamit natin LAN na USB to LAN. Tapos papunta lang dito sa Raspberry Pi 5 na nakaano yan guys, Windows 11. So kahit PC gamit nyo guys, okay lang. So isaksak nyo lang to sa USB to LAN. Okay? So bale, ayan guys, ayun o. Tada! Ayan guys siya. So sa PC pala guys, kahit pala walang USB to LAN, eto na lang guys ilagay nyo dun sa may likod ng RJ45 nyo, dun sa likod ng PC. Okay, kahit wala ng USB to LAN. Kaya ko lang naman ginamitan ng USB to LAN to kasi guys hindi gumagana yung RJ45 nito na port kasi guys hindi compatible dito yung firmware niya kasi nga ARM board computer lang to, hindi siya guys PC talaga guys na yung mga naka AMD mga ganyan. So ARM board siya guys. So kaya wala siyang software para dito guys. Pero in the future sigurado magkakaroon din yan. Kaya gumamit lang ako ng USB to LAN. So ayan yung sabi ko sa inyo, pwedeng ganitong version o kaya ganito guys. Ayan. Subrent na 2.5 GBE. So, bahala kayo basta USB to LAN guys. Pwede naman na Ugreen, mas okay. So, ngayon, pagka nakasaksak na siya, naka-on na siya guys. Ayun, naka-on na kasi siya. So, mag-search nyo sa, ayan, sa Google, and 192.168.10.1. Tapos, lalabas yan. Ilagay nyo yung password nyo. So, lagay natin yung password natin dito. Admin na lang guys, ilagay nyo. Maliliit na letra. Admin, tapos enter. Wait lang guys. Admin. Ay, wala. Uy, dami. Ayan, admin. May nagluloko yung ano ko, keyboard. So, ayan siya guys. At kung nakikita nyo dito, punta tayo sa system natin. Ayan. So, ito yung version niya guys. Version 2.6.08. Ayan. 2.6.0.8. So, babagay natin yan guys. Gagawin natin ay choose file tayo. Tapos gawin natin na ito guys, ito yan. So dinownload ko lang yan doon sa Compass firmware. Ayan, so download nyo lang yan, open nyo lang yan, tapos yung bin ang ipapasok na doon guys. So open ang bin, and ayan guys, confirm. So ayan guys, at may katagalan yan. Bali guys, di ko na pinakita sa inyo yung sa network na may VLAN siya. Pero may VLAN siya guys.
ang downside niya lang is ah hindi hindi ko mapalabas yung LAN port. LAN 1, bali LAN 2 lang nakalabas. Okay. So sana dito dalawa na nakalabas. Pero kahit na hindi nakalabas yung dalawang LAN port na yon ay okay lang, kaya pa rin natin guys ilabas yan. So bali, para maniwala kayo na ARM board computer gamit natin, ayan, Raspberry Pi 5. So ayan guys, so ayan, Raspberry Pi 5 Model B. So ayan no, ARM Cortex pala, ARM Cortex A76. So, 4 CPU niya, 2.4 gig. Ayan, 8 RAM siya guys. Ayun. Okay. Para lang lang guys. Naka Windows 11 na siya. So, at least, pagka umalis ako guys, pwede ko siyang dalhin. Kailangan ko lang ng TV katulad nito. Kasi maliit naman yung keyboard. O, diba? So, wait lang natin siya ng konti. Kasi ito guys, full tutorial na to ang ginagawa natin. So sa mga gustong mag-build ng kanilang sariling bendo machine, ayan guys, pwede na yan. Alam ko maraming magagalit sa akin dito na piso wifi builder. Pero okay lang. Kung nagagalit sila, ayaw nila tong ginagawa ko, okay lang din guys. Kasi mas marami yung nanonood versus sa builder. Tsaka meron din mga builder na gustong panoorin to kasi yung iba hindi pa alam kung paano to gawin. So sa atin, ayan, ilalagay natin yan dyan. Yun nga lang guys, yung software, hindi ko ilalagay dyan. Hanapin yung software dun sa may Compass firmware. Ayan, kayo na maghanap. So wala akong ilalagay na dyan. Link sa description, wala. Mas maganda yung na-explore nyo, kayo mismo mag-explore. So kung galit kayo dahil hindi ko nilagay yung link, okay lang din guys, okay lang sa akin yun. Pwede kayo manood sa ibang sa ibang YouTuber. So ayan, malapit na. At least alam nyo lang na talagang gumagana tong gagawin natin. Basta makuha nyo lang yung bin or yung firmware nya. So ayan, lagay lang natin ulit dito yung natin, password. Ayan, admin na maliliit. Enter. Ayan, nakalagin na siya. So punta tayo sa my system. So ayan guys naka 2630 na siya. Okay? So punta tayo ngayon sa network. So, ayan guys, may bilan. Yung kanina guys, may bilan talaga yon. Ito guys, may bilan din, pero mas update to. Okay? So, add bilan tayo. So, kung nakikita nyo guys, ayan, LAN 2 lang siya. So, ngayon gawin natin ganito. So, para mag-LAN, magkaroon siya ng LAN. Ano nyo to guys? Pinipindot-pindot lang yan. Magkakaroon niya ng LAN dyan. Okay? So, antayin ko lang guys, wait lang. Aanin ko muna yung LAN. Ilalabas ko siya para makita nyo na talagang lalabas dyan yung LAN. So, ayan guys, ko lang close. So, add ulit tayo. Yun guys, lumabas na. Ito, LAN 1 lumabas na. So, click lang yan dalawa. LAN 1. LAN 1 tsaka LAN 2. Click nyo yan guys. Wait lang, hirap Ayan. Tapos ito, ilagay nyo itong proto sa unmanaged, kasi unmanaged switch yung gagamitin natin, kaya ilagay nyo yan dyan. Tapos ito, VLAN 22. Ayan. Tapos, save na lang yan guys. Tiyung. Diba? So, pwede tayong gumamit sa 1 ng VLAN. So, tapos punta tayo dito guys sa wireless. So SSID ko ito guys. Okay. Tapos ito
VLAN 1 kasi nasa VLAN 22 yan guys. So channel 6, ayan. So kanina yung sinabi ko sa inyo, di ba? So VLAN 22 tapos channel 6. So modified lang yan. Oh. Okay na yan. Naka VLAN setup na to guys. So napakadali niya na lang. Oh. Tapos eto guys, yung system. Itong system, itong time, enable. Ayan. Tapos ito lalagay ko lang 6 a.m. siya automatic magre-restart. So every 6 a.m. siya magre-restart. So yun lang guys. Tapos yung ibang ano rito, kayo nang bahala dyan kung paano nyo gagamitin yung firewall. Ayan. So ayan guys, naka VLAN na yan. VLAN 22. Ayan guys. So kung nakita nyo guys, yan yung model natin, no. Oh, ayan, VLAN. Oh, para maniwala kayo na yung E314N natin ay naka-VLAN na talaga siya. Oh, ayan. Oh. So, at least, alam niyo na ayun, naka-VLAN na siya. Madaling-madali lang guys. Oh. Ayan. Kaya maingay yan guys. Ito yung power supply ko. Ayan, 12 volts, 60 amps. Ayan. So, pina-power up niya itong dalawang to. Itong dalawa tsaka ito. Ito yung pina-power up niya ngayon. So, ito 5 volts na 20 amps. Ito yung 12 volts na 20 amps. So, ayan. Yun ang pina-power up niya, yung Raspberry Pi 5 natin. Ayan. So, ayan guys. VLAN 22. VLAN 22. Ayan. Network. VLAN. Ayan, VLAN 22. Tapos nasa port 1 and 2 na siya. Ayan. So, ayun lang guys. At kung nagustuhan niyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click ang notification bell button, click ang all guys. Bye. Peace.